Magandang araw sa inyong lahat, nagbabalik ang TNT Trends and Tour Channel. Ayon sa Pep News, hindi pa tapos ang issue nina Mark Ferraz at Jojo Mendrez kahit tinuldukan na ng singer ang collaboration nila para sa promo ng single na Somewhere in My Past. Ang buong akala namin, nang idineklara ni Jojo na tapos na ang Marjo collaboration nila ni Mark at move on na siya sa promo ng isa pa niyang single na Nandito Lang Ako, hindi na pag-uusapan ang aktor. Pero noong Sabado, March 29, 2025, may nagpadala sa Pep Troika ng litratong kuha kay Jojo na nasa police station kasama ang dalawa niyang managers na sina David Bawa at Vince Apostol ng Acquiesce Entertainment. Nangangamoy demandahan dahil ipinablotter ng singer-businessman si Mark. Jojo MENDREZ to file grave threat complaint against Mark Harris. Nitong Martes ng hapon, ika-1 ng Abril, April Fool's Day, bumalik si Jojo sa Police Station 10 ng Kamuning, Quezon City, kasama ang kanyang dalawang managers at legal counsel. Sabi ni David Bawa sa Pep Troika via Messenger, pumunta ngayong araw si Jojo Mendrez at ang lawyer at legal counsel niyang si Attorney Chicky Advincula upang magbigay ng affidavit at itutuloy na sampahan ng formal na kaso si Mark Harris ng grave threat. Ito'y matapos makatanggap ng pananakot at seryosong banta si Jojo mula kay Mark Ferraz noong Linggo ng gabi, March 23, 2025 sa loob ng kwarto ng Luxent Hotel bago ang PMPC Star Awards Night 4 TV na kasama ang dalawang nasabi bilang presenters ng isang special award. Bakit grave threat ang isasampang reklamo ni Jojo laban kay Mark? Sa huling media conference na ipinatawag nila noong nakaraang linggo, ibinahagi ni na Jojo at David kung ano umano ang ginawa ni Mark kay Jojo. Bahagi ng mahabang salaysay ni David, yung kwentuhan namin sa Luxent, nababanggit niya na nakwento raw ng asawa niya sa kanya na, uy, binili pala si Rainier Castillo ng bagong cellphone ni Jojo. And then, ang response ni Mark na sabi sa amin, uy, huwag ka nang mainggit, sabi niya sa asawa niya, pagtukoy nito sa sinabi umano ni Mark sa misis niyang si Nicole Denesa. Yun yung kwento ni Mark sa amin. Huwag ka nang mainggit, ang laki na nga ng bigay niya sa atin. So, admitted na mas malaki yung nakukuha niya compared to Rainier. Nung alam niyang nagba-viral na si Rainier and Jojo, nagbanggit ng parang life-threatening statement na sabihin mo ng pabiro, pero mali pa rin. Parang out of nowhere, sinabi ni Mark na, eto, exact words, ha. Pag ako may supwera dyan, susunugin ko ang bahay mo, Jojo. So, regardless of whether it's a joke, no, it's still a threat. Na nagkatinginan lang kami ni Jojo, tumawa lang kami sa nung nakatalikod na si Mark, pinag-usapan na namin na parang hindi na tama yon. Sabi pa ni David, pagkatapos pinirmahan ni Jojo ang affidavit nito sa police station, formal na nilang isasampa ang reklamong grave threat sa Quezon City Hall of Justice ngayong Miyerkules, April 2. Sa nakaraang media conference ni Jojo Mendrez, muli niyang nilinaw na wala talaga silang relasyon ni Mark Harris. Maayos daw ang usapan nila sa collaboration pero hindi sukat akalain ni Jojo na aabot ito sa ganoong problema at sunod-sunod na ang umano'y pangungutang sa kanya at may pagbabante na raw sa kanya. Ayon kay Jojo, hindi ko alam kung saan nangagaling yung galit, yung pagbabante na susunugin yung bahay kung iitsapwera siya. May anxiety daw siya, depression na ayaw niyang ma-stress dahil according to him, lagi siyang fine pressure ng wife niya. Pag wala siyang nadalang pera sa bahay nila, malaking gulo ang mangyayari. Please don't forget to subscribe TNT Trends and Tour channel, click the notification bell to notify you in our next video. Please like and share and comment down below. Thank you for watching.